Ano ga pare? Panibagong araw na naman tayo at panibagong video na naman mga par. Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo ang tamang landas. Sekretong daan na kaunti pa lang ang nakakaalam. Ikaw, ako, at ang taong bayan. Nandito nga pala tayo sa main road ng Tawiran mga par. Ikaw ba ay naiinip dahil sa sobrang traffic? Tapos ang pupuntahan mo ay parting Bako, San Teodoro at Puerto? Pwes, may solusyon ako sa mga problema nyo mga gar. Mula dito sa Tawiran ay may sikretong daanan na ang labas ay dun sa may Ormeco mga par. At kapag dun kayo dumaan, sigurado ako iwas traffic kayo mga par. At bukod dun, siguradong marerelax kayo mga par. So tara, samahan nyo ako. At ituturo ko sa inyo ang mahiwagang daan na dito mo lang matatagpuan. So ngayon pares nandito na tayo sa tapat ng Dragon. At paglampas natin dito sa may papasok ng LTO, makikita natin dito yung MMG Hospital mga gar. Yung nasa kaliwa par na paliko is papuntang LTO yun mga par. Ayan, nasa tapat na nga tayo ng MMG mga par. At pagkalampas lang natin ng kaunti dito sa MMG mga par, tumingin ka lang dito sa may bandang kanan. At dito mo matatagpuan yung tinatawag nilang morning breeze mga par. Basta may makita ka lang kanto dito sa may kanan mga par, lumiko ka dyan. Basta lampas lang ito ng kaunti sa may MMG mga par. Dahan-dahan ka nga rin pala ng pagpasok dito mga par dahil marami ding sasakyan lumalabas dito mga gar. Tapos dire-diretso ka lang mga gar diyan. Tapos kakanan ka. Pagkatapos mong kumanan mga gar, kakaliwa ka naman dito mga par. Pagkaliwa mo dito, dire-diretso ka na ulit gar. Sundan mo lang ang video ko par at para ka na rin naka GPS dito gar. Kung gusto mo bago ka bumiyahe, tapusin mo muna yung video ko par. Baka kasi sabihin mo ini-scam kita. Hindi tayo ganun mga par. Minsan na rin tayong na-scam sa pag-ibig. At ayaw na ulit nating maranasan yun mga par. Teka, lumalayo na tayo eh. Daan lang pinag-uusapan natin, bakit nasama yan? Sorry, akin. Paalala lang par, dahan-dahan ka din sa pagpapatakbo dito. Kasi minsan may mga naglalaro dito mga bata o may pusa na biglang tumatawid. For your safety ba? Yan, nakapag-English na naman tayo mga par. So dire-diretso pa rin tayo dito mga par. At nakikita nyo ba yung dulo? Pagdating dyan, kakaliwa ka dito mga gar. Kaunting kaliwa lang naman ulit ito mga par. Pagkatapos mong kumaliwa dyan, kakanan ka naman dito mga gar. Pagkatapos mong kumanan, dire-diretso na ulit tayo mga par. Siya nga pala, kung 4 wheels ang dala mo dito par, mahihirapan ka ng konti, pero makakalusot ka pa rin naman. So dire-diretso lang tayo dito par hanggang makita natin yung dulo. Yung nakikita nyong kanan par is papunta yan ng bayan. Papuntang Kalapan yan mga par. At dahil papunta tayo ng Bako, dito tayo dadaan sa kaliwa mga par. At yan, dire-diretsuhin mo lang ang daan na ito mga par. Ang tawag nga pala dito sa daan na ito mga par is tinatawag nila itong irrigation mga gar. Kasi yung gilid nito is irrigation talaga mga par. So kung mapapansin nyo mga gar, sementado na nga ang daan dito. Hindi katulad dati na talaga namang lubak-lubak dito mga par. Dati kasi nung wala pa akong lisensya, dito ako dumadaan mga par eh. Pero ngayon, dumadaan na lang tayo dito para iwas traffic ba mga par. Syempre nakakainis din sa highway kasi minsan talaga sobrang kapal ng traffic mga gar. Kaya mas pinipili natin dito na lang rumuta mga par. Para nga pala dun sa mga nagtatanong par kung bakit ko nalaman ang daan na ito. Yun ay dahil layas tayo ng bata mga par. Mahilig kasi kami magbike-bike noon mga par. At lahat ng daan na nakikita namin, pinapasok namin yan mga gar. Bumabalik lang kami kapag kita namin na wala na talagang pupunta yung dulo mga par. Nakaka-relate ka no? Parang pag-ibig. Kapag wala nang pupuntahan, tigil mo na yan. Masasayang lang ang oras mo dyan par. Pag ayaw na sa'yo, ayaw na sa'yo. Di mo naman kailangan pilitin ng isang tao. Dahil kung talagang mahal ka ng isang tao, ikaw ang pipiliin yan hanggang dulo. So lumalayo na naman tayo mga par. Kalsada lang tayo. Huwag na natin pag-usapan yung mga pag-ibig-ibig na yan mga par. O diba? Ang ganda ng view dito, diba? Isa din yan sa dahilan kung bakit lagi din akong dumadaan dito mga par. Alam mo yung pakaramdam na nare-relax ka. Walang traffic, walang masyadong usok, sariwang hangin, tapos tahimik pa mga par. Kaso minsan, napapaisip din tayo mga par. Nakakamiss kaya yung mga panahon na dadaan ka dito tapos kasama mo yung mga kaibigan mo mga par. Yung panahon na wala kayong iniisip, puro gala lang, walang problema sa buhay. Pero wala eh, hindi na natin mababalik yun mga par. Ganun talaga. Habang tumatanda tayo, nawawala na tayo ng gana sa mga iba't ibang bagay.
Pero okay lang yan, at least tuloy ang buhay. Yun yung iba walang makain. Ingat nga din pala kayo sa pagpapatakbo dito mga par, kasi minsan may mga tumatawid din ditong pusa. Lalo na kapag gabi mga par, ang mahirap kasi sa pusa, humahabol sa ilaw. Tapos napapaisip din ako, ang bilis naman nilang kumilos, ang galing nilang maghanap ng pagkain. Pero kapag tatawid sila ng kalsada, hindi mo maintindihan. Kaya minsan mapapansin mo, ang daming patay na pusa sa daan. Pero okay lang yun, unawain na lang natin sila mga par. Ganun talaga mga hayop eh. Wag lang yung tao na nagpapakahayop par. Aba, ibang usapan na yun par. Hindi na cute yun. Siya nga pala mga par. Paalala lang din kapag dadaan kayo dito. Meron kasi dito mga parte ng daan na hindi pa talaga masyadong naaayos. Katulad niyan. Kaya mas mabuting dahan-dahan lang din tayo dito sa pagpapatakbo mga par. Baka ako pang sisihin nyo kasi tinuro ko tong daan na to mga par. Syempre, kaya ako lang naman ito tinuro sa inyo para mabawasan yung mga tao na maiinit ang ulo sa traffic mga gar. Malay natin kapag dito sila dumaan, mainit pa rin ang ulo nila. Haha, biro lang yon mga par. Basta lagi natin tatandaan mga par. Sa pagdadrive, dapat laging be patient mga par. Syempre, isipin natin, may pupuntahan din yung mga yan. Nagmamadali din yung mga yan. O baka naman late na talaga sila sa trabaho mga par. Sa daan, hindi lang ikaw ang gustong makarating agad sa iyong pupuntahan. Kaya kung may gustong umuna sa iyo at hindi ka naman nagmamadali, paunahin mo na sila mga par. Hindi ba mas masarap sa pakiramdam na may natulungan kang tao kahit sa simpleng bagay lang? Siyempre, bawat tao may pamilya, may asawa, may anak, may kapatid, at may taong nagmamahal sa kanila na hinihintay sila mga par. Ayan, natatanaw na nga natin ang Ormeco mga par. Paalala ulit mga par, minsan may mga nagbibilad dito ng palay. Syempre, galang din naman natin yung kanilang pinaghirapan mga gar. Kung walang mga magsasaka, wala tayong bigas na kakainin mga par. At saka, ang hirap talaga magbilad ng palay par. Yung tipong kakabilad mo lang tas biglang uulan. Di ba ang sama nun sa pakiramdam? Kaya kung may nakita man tayo nagbibilad ng palay sa daan, unawain na lang natin sila mga par. Huwag lang sa highway. At ayan mga par, dito na nga tayo sa dulo ng daan mga par. Dito na nga pala ito sa may Ormeco mga par. Dahan-dahan din kayo sa paglabas nyo dito mga par. Kasi mabibilis dito yung mga sasakyan mga gar. Syempre, lagi tayo mag-iingat mga par. May nagmamahal din naman sa atin kahit paano. So paano mga gar? Hanggang dito na lang ulit tayo mga par. Dito na ulit matatapos ang ating panibagong video mga par. Samahan nyo ulit kami sa susunod nating video mga par. Nasayang ko na naman ba ang oras nyo? Okay lang yan mga par. Yun yung iba walang makain. Paalam!